Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for January 1, 2024. Happy New Year po sa atin. Please be reminded that this is general reading po. So, maaari kayong magka-relate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito? Ngayon, January 1, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. May travel, may new journey po dito. Paglilipat, paglalakbay, or movement sa bagay dyan, sa bahay nyo. Okay, this is travel. This is adventure, new journey sa inyong buhay. This is vacation. Yes, indeed, vacation ngayon. This is holiday, January 1, 2024. Okay, so may mahaba-habang biyahe to. It might be abroad to. May umuwi or may maglalakbay sa malayong lugar. Ano po ang ganap sa araw nito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon January 1, 2024? Okay, so ingatan ang habang naglalakbay, habang nagkaroon ng movement. Ingatan ang inyong gamit, bagay. Kasi may nakita kong damage dito. Okay, pagkasira. Tapos, may nawala na isang bagay, tao, or pagkasakit. Worried kayo, kaya kayo umuwi. Or kayo po yung nagkasakit, so dobleng ingat. Ayun, so ingatan yung gamit nyo ha, kasi some of you naglakbay. Baka magkaroon ng damage dito or pagkawala ng isang bagay na importanteng bagay. So, take this as gabay. Don't take this as negative. Okay? Ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024? You're taking time to your child, to your pamangkin, apo, or to your inner child. Ano mang edad natin, magiging happy tayo if you're taking time to your inner child. Okay? Kung magkaroon ng healing. Okay? So, this is literally a child. Most likely. This is new beginning kasi may paglalakbay. Okay? May lumabas dito na immature na tao. Or, naglakbay kayo sa isang trabaho, paglilipat ng isang trabaho na you have a lack of experience bago sa inyo. So, medyo nag-alala kayo, pero don't worry. Kaya nyo yan. Cancer, Pisces, and Scorpio. Lahat naman ng gawain, mapag-aralan, di ba? So, that's normal. This is a new journey, bago lahat sa inyo. So, medyo uncomfortable kayo. That's normal. Basta, kung magkaroon kasi ng new beginning, kasama talaga yan ng yung uncomfortable. Kasi, bago lahat sa inyo. So, that's normal. And this is literally a child, ha? You're taking time to your child, pamangkin or apo. Kasi nakikita ko dito, naghihingi siya ng time sa inyo. Okay? So, give time.
Spirits guides, message nyo po. Message nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Yes, in silence. Tama to. In silence, peace prevails. Solitude. Spirits guides, mensahe nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. So, believe in miracles. May paglalakbay talaga, no? This is journey. Naglakbay ng gabi sa gabi. Ano po ang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024? Clarification of this card po. Career and money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Clarification of this card po. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayong January 1, 2024 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, nagkaroon na emotional stability dito. Kayo po ay naging mahinahon ngayon. Tahimik. Mapagmalasakit. Maaari ring emotional. Nagsiset po kayo ng boundaries or guarded kayo while being mindful of those around you. So, ayun, tahimik kayo ngayon. Nag-iisip po kayo. Okay. Nagkaroon talaga na dito paglilipat. Paglilipat or pag-level up. May bagong simula, bagong proyekto, ayun. Nakikita nilang may may pagtanggap ng opportunity dito na maaari maging leader ka, team leader, boss, okay. Kasi nakikita nila dito na magaling ka na leader. Magaling ka sa mga gawain. And nakikita ko dito na stable ka na sa napiling career mo at financial stability. Oo, nagkaroon ka na ng career and financial stability. Nakikita ko dito. Tapos, some of you stable na sa buhay pag-ibig. And may advice po dito na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong relasyon, sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Okay? Sa mga single dyan, meron ako nakita dito na you will meet a person, a new energy na emotional intelligent. Marunong magbalanse sa kanyang emotion. Okay? So, ayun. And, okay. May nangyari na conflict noon. Argument, conflict. Okay.
So, ingatan lang inyong sarili kasi baka madamay ka dito eh. Okay. Kung hindi pa ito nangyari ha, may nakita ko ditong manlolokong tao. May panlolokong magaganap or naganap na. So, mag-ingat po, sabi. So, don't take this as negative. Take this as gabay. So, kailangan, ang sabi ng card na kailangan magdobleng ingat kayo sa approach ng isang tao. Kasi may nakita kong conflict dito or argument or natuklasan mo na nanloko siya sa inyo. Ayun, nagkaroon ng argument. Tapos, ang sabi po dito na sa sobrang galit mo, may nasabi ka na hindi maganda, na hindi mo minimin. So, hanggat maaari, iwasan nyo yan. Okay? Kasi bagong simula, bagong simula sa 2024. So, iwasan nyo yan. Iwasan nyo po. Kasi may nag-provoke sa inyo dito eh. Nag-provoke sa inyo. Humahamon sa inyo. So, iwasan nyo yan. Makakasira yan ang mood. So, that's normal na nagalit ka kasi nanloko sa inyo. That's normal. Pero wag nyo hayaan na magkaroon kayo ng negative emotions flow ngayon. Kasi panimula ito eh. Simula unang araw ng 2024. Tapos, ang sabi, may nagsabi din dito na hindi talaga maiwasan niya na magalit. Okay, that's your decision. Pero we are here for you na magbigay ng gabay sa inyo. Oo, para may idea kayo. Kayo naman yung haharap sa isang sitwasyon na yan. So, that's your decision. Kailangan naman respetuhin. So, wag niyong i-take as negative to ha. So, ayun. So, may pagtatalo talaga dito or pag-aaway sa isang relasyon. May nagsagot nga ba? Habang nag-reading ako, may narinig ako. Hindi talaga maiwasan yan. Nanloko eh. So, that's normal. That's normal. That's part of our emotion sa pag-react natin. Pero hindi kami magsasawa. Hindi kami magsasawa na mag-remind sa inyo. Kasi we are here para sa magbigay ng gabay. I am here na basahin yung mensahe ng universe sa inyo. Okay? So, ayun. Don't take this as negative kasi hindi ito mangyayari kasi may sabi dito, di ba? So, nakadestiny to sa inyo. Pero kayo yung responsible sa pag-react sa isang bagay. Okay? Sa isang sitwasyon. Kung hanggat maaari, iwasan nyo na ang pagkaroon ng yung mainit ang ulo. Tapos, okay. Kung kailangan man lang dito na mag-walk away kayo. Iwan mo na tong toxic na ito. Paano yan? Mischief. Importanteng bagay, importanteng tao yun. Yes. That's your decision. Pero, ang nakita ko dito na mensahe ng universe na hindi naman kailangan na ibuhos mo yung energy sa isang galit, sa isang pag-aaway. So, protect your inner peace. Kung kailangan iwasan nyo na. Kung kailangan iwan nyo na yung mga manlolokong yan.
Tapos, ang sabi po dito na kailangan i-improve nyo yung communication nyo. Kasi, may sabi dito na, mare-resolve yung conflict na yan through communication. Improvements in yung komunikasyon. Okay? Okay. Nakikita ko dito tutol to sa desisyon nyo. Sa paglalakbay. Pag-uusap to may tutol. Nagkaroon ng argument or conflict. Okay? So, ano pang mensahe? Kung naghahanap man ito ng gulo kasi nag-provoke ito Oo. So, tama nga naman dito yung emotion mo, yung energy mo na tahimik lang. Tahimik. Hayaan mo siya na maging toxic siya sa buhay niya. Meaning, siya yung problema, hindi ikaw. Or may boss kayo na toxic, ayun. So, listen to your intuition. It will guide you away from toxic people or toxic workplace or environment. Kung kailangan umalis kasi toxic na, then go. Kung kailangan pag-usapan, kung approachable naman, so improve your communication. Okay. Sa career and money po. Pasensya na po sa boses ko ngayon. Kinokontrol ko kasi yung boses ko kasi may ubo po ako. So, pasensya na po. Sa career and money po, okay, may masungit dito na customer or client na naging sensitive ka or naging sensitive siya. Kaya pala. So, hayaan nyo sila. Kung ayaw nilang tumanggap ng isang explanation, then hayaan nyo siyang express nila yung galit nila. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi nila alam yung trabaho nyo. Most likely kasi na kung hindi man kayo nagpabaya sa inyong trabaho, hayaan nyo sila. Maging toxic sila sa life nila. Problema na nila yun. Kasi itong si Cancer, Pisces, and Scorpio, nagbibigay ito kasi ng concern sa kanila lalo na sa mahal sa buhay mahal nila sa buhay. Okay? So yung family nila grabe yung na-concern. Grabe yung magbigay ng concern si Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi mapagmahal kayo. Nakadikit na yan sa inyo. Mapagmahal kayo na tao. Sa inyong kapwa. Ayun. Improve your communication also. Customer pala to. Some of your customer clients, kung problema ito sa career and money nyo. So, communication, improvement sa communication. Kung ayaw niya magtanggap, then hayaan mo siya hanggang mapagod siya. Mapagod din yan. Okay? Sa kaperahan, this card asks you to pay attention to your income at sa paggasta. Parang lumabas to sa inyo sa weekly gabay nyo, sa check nyo. Kasi, ang sabi ng card dito na kailangan nyo mag-save. Kasi minsan itong, kapag lumabas itong yung card na ito na kailangan mag-save, control on overspending, may balak yan anong tawag nito? May ibibigay ang universe sa inyo na opportunity na kailangan ng kapital. So, kailangan mag-save. So, pagdating ng opportunity na yon, magagamit mo yung savings nyo sa pag-proceed ng plano nyo sa binigay na opportunity. So, dito pa lamang nagsabi na pay attention sa inyong income, sa pag-iipon, control on overspending, maghanda. Para pagdating nun, proceed na. Hindi ka na maghahanap ng pera. Okay? Sana nahatid ko yung mensahe.
Oh, this is also pagkakaisa kasi dito is walang pagkakaisa, 'di ba? May nagalit sa inyo, it might be customer, client, or kasamahan niyo sa bahay na may tutol sa inyo. Nagkaroon ng pagkakaisa, don't worry. Nagkaroon ng pagkakaisa dito. Nagkaroon ng divine timing, moderation, serenity, realization. May na-realize kayo. Pagbalanse to eh. Okay? So, kailangan talaga kasi may nakita kong success dito. Kailangan yung sundin yung pag-save ng money kasi may nakita kong success. May darating na blessing, opportunity na mga kailangan ng kapital or pera. So, sa araw na ito, mag-save po kayo para magamit nyo soon kasi mga kailangan niya ng pera eh. Okay? Ang sabi din dito, you are guided to find peace. You are divinely guided po. Kung may nagbigay sa inyo ng masamang komento, review, or masungit talaga yung customer client, yung hayaan nyo siya na masira yung araw niya ngayon. Basta po, i-deliver nyo lang po ng tama yung service or pagbigay ng isang produkto. Okay? So, ayun. That's normal na maka-experience tayo niyan. Baka may problema itong tao, itong customer client na ikaw yung pinagbuntungan. So, habaan ng pasensya. Pagbalanse ng emotion. So, nagkaroon ng emotional distance dito. May nagsiselo sa inyong achievement, may insecure sa inyo. Naku, ng araw. Nalaman nyo kung sino yung insecure sa inyo. Maaaring kasamahan mo ito sa trabaho. Excuse me. Maaaring kasamahan mo ito sa trabaho. May nagsiselo sa inyo, may naiinggit sa inyo. So, this card may be asking you na mag-open ka sa taong may issue sa'yo without worrying about being rejected or judged. Kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, so better to have a healthy disconnection. Okay? May nagdududa dito eh. May nagdududa sa inyong galing, may nagsiselo sa inyo, may na-insecure sa inyo. So that's normal. Kasama na yan. Kasama na yan sa life natin sa career. Oo, na may magsiselos, may sakit sa ulo na customer or client, kasama na yan. Hindi naman sa lahat na magnenegosyo tayo or magtatrabaho tayo smooth. May challenges naman yan. So, take that as a lesson. So, put distance sa mga taong nagsiselos sa inyo. May nakita talaga ako dito. Pagtalikod, nagsiselos sa inyo. Oo, nagsiselos, naiinggit sa inyo. Naapektuhan kayo dito eh, maaring malapit to sa inyo. Or palagi mong nakikita sa araw-araw. So, ayun. Maybe, nag-iisip ka sa kanya ngayon. Bakit siya nagsiselos? May attachment ako nakikita dito eh. May attachment ako nakikita. Kaya distracted kayo sa kanya. So, hayaan mo siya na maging toxic siya sa life niya. May matutunan din siya sa kanyang mga ginagawa. So, protect your inner peace, guard yourself. Isipin mo yung sarili mo na magiging safe. Tapos, this is a reminder also as a stranger, totally stranger sa inyo. Ito yung natutunan ko sa career ko. Andyan ka sa trabaho mo para sa improvement mo, para sa inyo sarili at magkaroon ng pera, right? So, you are not there to make friends, to make family. So, don't take this as negative. I am saying this na this is for you. This is for your own good. Take this as kabay or not, but
this is a reminder na you are there for your improvement, for your self-growth, for your career growth and money growth. Okay? Para magkaroon kayo ng financial stability. So, you are not there to make friends. You are not there to make family. You are there for self-improvement. Yes, walang maling makipagkaibigan, but make, on guard. Dapat on guard ka and make boundaries. Siyempre, protect your inner peace. Pagbalansehin yung emotion mo. Kasi nagkaroon ka ng attachment sa taong ito. Na-distract ka. So, ayun. Kasi nakikita ko dito yung ugali nyo na mapagmahal, maalaga, maalalahanin. So, iwalay mo yung emotion mo and mas i-improve mo mas gamitin mo yung logical dito sa panahong ito na nagkaroon ng isang alitan ba or suspicion or pagsiselos. Okay? So, hayaan mo sila maging toxic sa life nila. Nandamay lang yan sila sa inyo. Okay? So, kailangan magiging okay kayo sa araw na ito kasi unang araw ng 2024. Baka nag-iisip kayo sa mga taong toxic. So, iwasan nyo yan. Huwag nyong pag-isipan huwag nyong bigyan ng time ang mga taong yan na walang pakialam sa inyo, kundi siraan kayo. 'Di ba? Sayang naman yung oras nyo na sa mga taong walang pakialam sa inyo or toxic lang sa inyong buhay. So, kung bother kayo, then practice your emotion. Practice on how to control your emotion. Huwag magbigay ng oras sa isang bagay, sitwasyon, sa isang relasyon, sa andyan ka para magtrabaho. So, work your job order. Yan yung pinaka-importante. Para yan sa sarili mo. Hindi yan para sa kanila. Hindi ka nag-apply sa isang trabaho para magtulong sa iba. Hindi naman yan masama, kundi yung priority mo kasi, first priority mo is self-improvement, money improvement, financial improvement, 'di ba? So, yun yung priority mo. So, pag-isipan niyo po ng mabuti. At the end of the day, kayo rin naman yung magdedesisyon yan at gagawa niyan. Okay? And sa love life and self-love, partnership and romance, nagkaroon ng delay dito sa celebration, maaring pauwi ka, tapos in-extend nila yung celebration kasi inaantay ka ng pamilya nyo. Kasi uuwi ka. Excuse me. Nakita ko dito na you are ready to move on. You're ready to move on from this situation. You deserve the success, to celebrate the success, ha. So, deserve mong i-celebrate yung success mo. Kahit in a small way. Para continue yung pagpasok ng positive emotions flow. Yun yung pagsikapan nyo. Positive affirmation. I am loved. I am healthy. I am a millionaire. Yun ang positive affirmation para mas ma-attract mo pa yun. I am successful. I am loved. I am healthy. Ganun. Yung affirmation, yun yung i-attract nyo. Don't put blockages. Dahil sa isang tao na walang pakialam sa inyo. So, huwag kayong magtira sa isang mundo ng isang tao. Okay? Siguraduhin ang inyong sarili na maging masaya kayo. Kasi after nito, kasi may nakikita ko ditong pag-receive ng gantimpala or tulong. Basta po positibong resulta. I see. May celebration pala. Hindi lang New Year, kundi monthsary or anniversary.
Pero, ayun, parang pagod kayo na ayaw niyong i-celebrate. So, celebrate it. Kung sobrang pagod kayo sa kakaisip, kasi nag-iisip kayo dito, or nagbibiyahe. So, take time to rest. Then, pagising, then celebrate nyo. Ituloy nyo. In some small way, kahit small way lang po. Okay? Spirits guides, ulitin natin. Spirits guides, hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip ng mga single na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. I hid who really am from you. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya sa mga buhay marelasyon at pag-asawa. You are the best thing in my life. Ooh. Pasensya na po sa ingay. Maingay po yung aso. Love message niyo po para sa mga single na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Spirits guides. Medicine woman, you are a channel for divine healing power. Spirits guys, ano po ang love message po sa mga single na Cancer, Pisces, and Scorpio? Divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Recognition. The divine will help you recognize signs and miracles. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Wisdom message niya po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Move forward, experience the grace of who you truly are, and concealed power. Give birth to the wonder of revelation. Kabo ang advice niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong January 1, 2024. Spirits guides. You and your loved ones are safe. Wow. And hold your vision. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels, masahe niyo po ngayong January 1, 2024 para kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Peace. Message from Archangel Chamuel. Peace comes from remembering the only love is real. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong January 1, 2024. Message from Archangel Azrael.
Your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their love blessings. That is your reader, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, January 1, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.